Sabi ng matandang kasabihan, pagkahaba-haba man daw ng prosesyon, sa simbahan pa rin ang tuloy. Will you please lower your voice? Wala ka sa palengke. Nasa university ka, okay? Hindi maipinta ang mukha na reklamo ng binatang si Weston Lim. Kasalukuyan itong nakaupo sa isang bench sa University Quadrangle. Nagbabasa ito ng notes sa notebook habang may nakapansak na headset sa tenga. Pero dinig na dinig pa rin ito ang boses ni Beryl Francisco. Sorry naman ha, natapakan ko yung pagiging nerd at nonchalant mo. OA na tugon naman ni Beryl sa binata. Kung gusto mo ng tahimik, dun ka sa library o sa sementeryo. Huwag ka dito sa quadrangle. Dagdag pa ng palabang dalaga. Thanks for the advice. Tumayo sa Weston, pero bago umalis ay may sinabi ito sa dalaga. May advice din ako sa'yo. Try mong sumali sa rally. You belong there. Hindi makapaniwala na nasundan na lang ito ng tingin ni Beryl. Narinig niyo ba yun, guys? Si Mr. Nonchalant, pinayuhan ako. Anya sa mga kaibigan. Hay nako, ang OA at nonchalant, nag-clash na naman. Naiiling na komento ng kaibigan ng dalaga na si Misha. Paano kung kayong dalawa na lang yung natitira sa mundo? Tapos hindi pa kayo magkasundo? Nakakaloka. Segunda naman ng isa pang kaibigan ng dalaga na si Clea. Mas gugustuhin ko na lang mawala na rin o maging mag-isa. Kasi hopeless case na yon. Imagine, may kasama ka na hindi mo naman makausap. Mataray na saad niya pa sa kaibigan. Huwag kang magsalita ng patapos, girl. Malay mo isang araw, malagay ka sa isang delikadong sitwasyon. Tapos si Weston yung magliligtas sa'yo. Hindi mangyayari yan. Kasi baka panoorin niya lang akong malagutan ng hininga sa harapan niya, no? Animoy may loudspeaker ang dalaga sa lakas ng boses niya. Naiiling na lamang yung mga kaibigan niya. Sanay na kasi ang mga ito sa ingay ni Beryl. Mula high school kasi ay magkakaibigan na ang mga to. Pero hindi niya akalain na magdidilang anghel ang mga kaibigan. Miss Francisco, bilang punishment sa kaingayan mo, ikaw magdala ng mga to sa bodega. May otoridad na utos sa dalaga ng prof nila sa finance na si Mr. Arguelles. Sir, bakit ako lang po yung may punishment? Gulat na tanong niya sa propesor. Huwag ka nang sumagot. Bulong ni Misha sa kanya. Oo nga, sumunod ka na lang. Kung ayaw mong magkaroon ng 2 sa class record mo. Dagdag pa ni Clea. Marahas siyang napabugan ng hangin, tsaka iniikot pa itaas ang mga mata. Fine, I will do it, sir. Saang bodega po ba yan, sir? Tsaka baka sa bodega niyo ipapadala itong mga output namin? Nakuha niya pang tanungin ang prof na masungit, na nahuli silang nagchichismisan habang nasa klase ito. Dahil doon nararapat yung mga output nyo, na mukhang hindi pinag-isipan. Palibhasa, puro nasa social media, at iba pang mga walang kwentang bagay ang mga nasa isip nyo. Sagot ni Mr. Arguelles sa kanya. Aray, ang sakit niyo naman pong magsalita, sir. Hindi niyo alam kung gaano namin pinagpuyatan ang mga output na yan. Eksahiradang pagrarason pa niya. Ang dami mo pang sinasabi, kilos na. Eto na nga po, sir. Bubuhatin ko na po. Hindi niyo ba ako tutulungan? Baling ni Beryl sa mga kaibigan. Tagapakinig lang naman kami ng chismis eh. Ikaw yung tagahatid ng chismis, kaya ikaw yung nagsimula ng ingay. Saad pa ni Clea. Abat gagang to? Balak niya sanang sabunutan ito. Miss Francisco, gusto mo bang madagdagan yung parusa mo? Saad ni Mr. Arguelles sa kanya. Eto na nga po, sir. Aalis na po. Dali-dali niyang binuhat ang kahon. Bago tuluyang makalabas sa classroom, ay nakita niya pa na bumungis-ngis ang mga kaibigan. Humanda kayong dalawa sa akin mamaya. Hindi maipinta ang mukha at nanghahaba ang nguso na nagpunta siya sa bodega ng building ng BSBA. Nakakainis. Bakit ako lang yung may parusa? Hindi lang naman ako yung maingay sa klase ah. Favorite talaga ako ni Sir Arguelles. Reklamo niya habang papasok sa bodega. Saan ko ba ilalagay ang box na to? Dito na lang. Nilapag ni Beryl ang kahon sa isang mahabang mesa na naroon. Paalam sa mga output namin na binasura lang ni Sir. Anong ginawa mo? Halos mapatalon siya sa gulat nang marinig ang malakas na boses na yon na halos dumagundong sa loob ng bodega. Weston Lim? Anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa nalingunan na binata. Wala siyang ideya na may iba pa palang tao doon.
Bakit mo sinarado yung pinto? Paggalit na tanong pa nito, sinubukan nitong buksan ang pinto sa bodega. At napasinghap si Beryl nang makita na ayaw magbukas yung pinto. My God! Did I accidentally lock the door? High-pitch na tanong pa niya. Hindi maipinta ang mukha na napatakip ng tenga si Weston. Pwede ba? Hinaan mo yung boses mo, ang sakit sa tenga. Reklamo pa nito. Fine. Ganito ba? Anya sa pabulong na paraan. Nakukonsumi na napaiwas na lang ng tingin sa kanya si Weston. We have to call for help. Sinubukan nitong tumawag pero... Great, walang signal. What? Paano tayo hihingi ng tulong? Tanong pa ni Beryl. Ask yourself. Ikaw yung nagsara ng pintuan, diba? Ang sungit mo naman. Hindi ko naman alam na sira yung lock ng pinto na yan. Malay ko ba? Sorry na. Hindi mo na ba ako mapapatawad? Sarkastikong tanong niya sa huling sinabi. Whatever, Francisco. Psst, whatever din, Lim. Sabay irap niya dito. Sinubukan ng dalawa na kalampagin ang pinto sa bodega. Baka sakaling may makarinig sa kanila sa labas. Kaya lang, wala masyadong nagagawi sa parting yun ng building. Kaya inabot pa sila ng ilang oras sa loob ng bodega. Kaya naman inatake na ng anxiety ang dalaga. Paano kung hindi nila maisip na nandito tayo? Paano kung hindi nila tayo makita? Ibig sabihin, dito na tayo magpapalipas ng gabi? May nakakaalam naman na dito ka huling pumunta, diba? Tanong ni Weston. Oo, si Sir Agrelias yung nag-utos sa akin na dalhin yung kahon na yun dito eh. Kaso baka isipin ng mga kaibigan ko na nag-cutting na ako kaya hindi na ako bumalik sa classroom. Alanganin ang ngiting sabi niya na kinasimangot nito. You are hopeless. Hoy, grabe ka naman. Maka-hopeless naman to. Hinaan mo nga yung boses mo. Mababasag na yung eardrums ko sa'yo. Ang OA mo. Hindi ka na si Mr. Nonchalant. Mr. OA ka na. Kung merong OA dito, ikaw yun, hindi ako. Fine, ako na yung OA. Ikaw na si Nonchalant. Pero paano tayo makakalabas dito? Hindi ko alam kung hanggang kailan ko makokontrol yung anxiety ko. Claustrophobic kasi ako eh. Pag-amin niya. At mukha namang na-bother doon si Weston. Claustrophobic ka? Tanong ni Weston kay Beryl na nag-uumpisa ng manginig at kapusin ang paghinga. Oo. Nakulong kasi ako sa basement ng bata ko eh. Humihinga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili. Are you okay? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Okay lang naman for now. Tugon niya dito. Ikaw kasi, sinira mo yung pinto eh. Paninisi pa nito. Pero kalmado na ang tono ng pananalita. Hindi ko naman kasi alam na sira pala yung lock niya ni... Nakaupo ang dalawa sa sahig at nakasandal sa pader. Maya-maya pa ay nahirapan ng huminga si Beryl. Hey, hold on okay? Baka sakaling may magawi dito. Sandali, hahanap ako ng brown paper bag. Baka meron yun dito. Tumayo ito para maghanap sa loob ng bodega. Salamat. For the first time ay mahinahon siyang sumagot. Maya-maya lang, binalikan si Beryl ni Weston. Swerteng nakakita ito ng brown paper bag. Here, use this para makahinga ka. Inabot nito sa kanya yon. Don't worry, mukha namang malinis yan. Chinek ko na. Thank you. Tinanggap niya yon, kahit papano ay nakakahinga na siya. Think positive and happy thoughts. Huwag kang mag-isip na mga negative. Huwag mo ring isipin na nakakulong tayo ngayon dito. Take a slow, deep breath. Sinunod niya ang sinabi ni Weston. At napangiti si Beryl nang gumana ang mga sinabi nito. Medyo okay na ako. Thank you. Ang daldal mo na. Hindi na ikaw si Mr. Nonchalant. Biro niya sa pagitan ng paghinga mula sa brown paper bag. Napangiti din ito. Yeah, I guess dahil sa'yo hindi na ako nonchalant. Kalma lang dapat ako at walang pakialam sa mundo. Pero hindi ko matiis na hindi punahin yung kaingayan mo. Sorry naman. Ganito kasi talaga ako eh. Maingay, OA, opinionated. Feeling ko magkakasakit ako kapag hindi ako nagdaldal. Sorry talaga ah. Natapakan ko yung pagiging nonchalant mo. Nagtawanan ang dalawa sa sinabi ni Beryl. Nagkwentuhan ng dalawa hanggang sa hindi na nila namalaya ng oras.
Napangiti na lamang si Weston nang maramdaman nito ang paghilig ng ulo ni Beryl sa balikat nito. Nakatulog na ang dalaga. At ang tagpong yon ang naabutan ng mga kaibigan nila. Beryl! Pagkabukas ng pinto ng bodega ay patakbong lumapit sa kanya sina Misha at Clea. Ha? Naalimpungatan ang dalawa na pareho na palang nakatulog. Bro, gising. Lumapit kay Weston ang kaibigan nito. Ayos ka lang ba? Sabi na nga ba nandito ka eh. Kanina ka pa namin hinahanap. Nag-aalalang sabi ni Misha. Talaga ba, Misha? Ikaw ang nagsabi kay sir na baka nag-cutting class na si Beryl, diba? Pambubuking pa ni Clea. Huwag ka nga magulo dyan. Halika na, hatid na natin siya sa kanila. Inalalaya ng mga kaibigan na tumayo si Beryl. Sandali lang. Nilingon niya si Weston na nakatayo na rin. Salamat ah. Nginitian niya ito. You're welcome. Nakangitiring tugon nito sa kanya. Mag-iingat kayo sa pag-uwi. Kayo nang bahala sa kanya. Bili nito sa mga kaibigan ng dalaga. Yeah, kami nang bahala sa kanya. Sagot pa ni Clea. Bago tuluyang sumama sa dalawang kaibigan, ay nilingon pang muli ni Beryl si Weston. Nginitian naman siya nito. Pagkaalis ng mga babae, nagkansawa ng mga kaibigan niyang mga lalaki. Ano yung ngitian na yan ha? Akala ko ba inis ka sa kanya ha? Tanong ng kaibigan ni Weston na si Zhao. Give me a break guys. Pagpahingahin niyo na muna ako. Saad ni Weston. Oh, pagpahingahin. Bakit? Pinagod ka ba niya? Tanong naman ni Marlo. It's not what you think, okay? Kayo kaya yung makulong dito sa bodega ng ilang oras. Isa pa, claustrophobic si Beryl. Lumabas na nga tayo. Baka makulong pa tayo dito eh. Aya nito sa mga kasama. Ayun, hindi ka na nonchalant. May pakialam ka na sa mundo. Sa mundo ni Beryl. Panunuksan ni Marlo habang naglalakad ang mga to. Nailing na lamang si Weston sa mga pinagsasabi ng mga kaibigan. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay palagi nang makikita sa university na magkasama ang dalawa. Mauna na ako sa inyo kita na lang tayo bukas. Paalam pa ni Beryl sa mga kaibigan. Nagmamadali nitong niligpit ang mga gamit niya. Uy! Magkikita na naman kayo ni Weston sa library, no? Siguro kaya kanya doon inaaya para hindi ka makapag-ingay. Pang-aasar pa ni Misha sa kanya. Malapit na kasi yung finals, diba? Kaya sabay kaming nag-aaral. Babush! Iba na talaga ang nagagawa ng pag-ibig! Pahabol pa ni Clea. Hindi na lamang niya yun pinansin at kinawayan na lang ang dalawa. Naging maganda ang impluwensya ni Weston sa dalaga. Bukod sa nawili na siyang mag-aral, nabawasan din ang pagkamaingay niya. Hey, bakit ang tahimik mo? Tanong ni Weston. Nang araw na yon ay naroon sila sa malawak na soccer field. Walang practice ang soccer team ng university. Kaya doon nila napiling mag-review. Pareho na kasing graduating ang dalawa at nalalapit na ang finals nila. Wala lang, pinifeel ko lang yung katahimikan. Ayaw mo ba? Gusto mo mag-ingay ako? Tanong pa ni Beryl. It's okay. Okay lang sa'yo na mag-ingay ako? Oo naman. Beryl, hindi mo na kailangang baguhin yung sarili mo para sa akin. Tanggap ko naman kung ano ka eh. At kahit gaano ka pa kaingay. Natawa ito sa huling sinabi. Nahampas niya tuloy ang braso nito. Nakakainis ka. Pero salamat. At saka sorry Kasi alam ko naman na inis ka sa akin dati pa eh. Hindi naman ako sa'yo inis eh. Kundi sa kaingayan mo. Pagtatama pa nito. Magkaiba ba yon? Nakapout na tanong niya. Oo. Kaya nga kita nagustuhan nung makilala kita ng husto eh. Maingay ka lang pala. But you are actually a good person. Nakangiting saad pa nito sa kanya. Napatitig siya sa mukha ni Weston. Gusto mo ko? Hindi makapaniwalang tanong niya. Nakangiti pa rin na tumango ito. Yes. I like you, Beryl. Pag-amin nito na kinalaki ng mga mata niya. Natutup niya ang bibig sa gulat. You like me too? Hindi niya itinuloy ang sasabihin. I heard it. Don't worry. Hindi ko ipagsasabi na sinabi mong gusto mo ko. Panunukso pa nito sa kanya. Umirap naman siya sa binata. Che, it's a tie naman eh. Gusto mo ko. Gusto rin kita. So, tayo na? Tanong pa ni Weston. Hindi pa. Manligaw ka naman muna, no? Tapos sa graduation sasagutin kita. Natawa ito sa sinabi niya.
Dapat hindi mo na muna sinabi sa akin yan. Wala na tuloy suspense. Gusto mo ng suspense? Tara, manood tayo ng Conjuring. Pamimiloso po ng dalaga. Sus, tapos yakap ka sa akin. Kunyari natatakot ka. Pero chancing ka lang pala. Alam mo, ang lakas mo ng mang-asar, hindi ka na nonchalant. You changed me eh. Positive ba yan or negative? Napapaisip na tanong ni Beryl. Both? Whatever, Weston Lim. Sabay irap niya dito. Pero tinawanan lang siya nito. Bago pa magdilim ay hinatid na siya ni Weston sa bahay nila. Kaya kilala na ito ng pamilya ni Beryl. Akala niya ay may unawaan na silang dalawa. Pero hindi akalain ng dalaga na malabong ugnayan lang pala. Graduation day ng araw na yon. Inaasahan ni Beryl na babatiin siya ni Weston. Pagkatapos ay kakain sila sa labas kasama ang mga pamilya nila. Pero hindi ito nagparamdam kahit sa text or chat man lang. Baka naman na late lang ng gising, komento pa ni Misha. Oo nga. O baka naman may emergency lang. Segunda pa ni Clea. Kanina pa kasi siya hindi mapakali kakahintay sa binata. I know him. Kapag may emergency, nagsasabi ka agad siya sa akin. Kaya iba yung pakiramdam ko eh. Parang may something. Sinubukan niya ulit na tawagan si Weston pero out of coverage area na ang sinasagot ng operator. Let's go, Beryl. Sa loob na lang natin siya hintayin. Mag-uumpisa na maya-maya yung program. Aya pa sa kanya ni Clea. Come on, Beryl. It's our graduation day today. Don't spoil the moment, okay? Saad ni Misha. Huminga siya ng malalim bago bumaling sa mga kaibigan. Okay, let's go. I'm sorry guys ha. It's okay, naiintindihan ka namin. But i-cherish muna natin tong moment na to. Ang tagal natin tong hinintay, diba? True, sang-ayon pa ni Clea sa sinabi ni Misha. Kaya wag mo munang isipin si Weston. Sa graduation ka na muna mag-focus. Dagdag pa nito. Sige na nga, hindi ko na muna siya iisipin. For sure may rason kung bakit hindi siya nagme-message sa akin. O kung bakit wala pa siya. Sabi pa ni Beryl. Nagpunta na ang magkakaibigan sa graduation hall. Hanggang sa matapos ang program ay umaasa si Beryl na darating si Weston. Pero hindi ito dumating. Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Misha nang makita-kita silang tatlo. Wala akong ideya. Hindi ko nga alam kung mag-aalala ba ako or magagalit sa kanya. Sagot ni Beryl. Sinubukan mo na bang tanungin yung mga kaibigan niya? I did, Clea. Pero hindi rin daw nila alam. Ano yun? Bigla na lamang siyang naglaho na parang bula. Walang nakakaalam kung nasan siya. At ano yung nangyari sa kanya? Komento pa ni Misha. Ganun na nga. At wala akong choice kung hindi ang maghintay. Napabuntong hininga siya matapos sabihin yon. Until when? Tanong naman ni Clea. Hanggang sa bumalik siya. Kibit-balikat na sagot naman niya. Good luck on that. Naiiling na saad naman ni Misha. Naghintay si Beryl kung kailan magpapakita sa kanya si Weston. Pero hindi ito nangyari. Akala kasi ng dalaga na may unawaan na silang dalawa. Malabong ugnayan lang pala ang meron sila. Makalipas ang 2 taon, hindi inaasahan ni Beryl na muling makikita ang lalaking ng ghost sa kanya sa isang business conference. Good luck sa business conference, girl. Sana makabingwit ka ng gwapong businessman doon. Duh! Anong gagawin niya sa gwapong businessman? Lukot ang mukha na saad ni Clea. Baka aasawahin? Alangan namang gagawing boss. Pamimiloso po din ni Misha. Naikot niya pataas sa mga mata. Trabaho yung pupuntahan ko doon no, kaya tumigil na kayong dalawa. Alam niyo naman na wala akong oras sa ganyan eh. Ipinagpatuloy niya ang pag-eempake ng mga damit habang nakamasid sa kanya ang mga to. Wow! Hindi na talaga ikaw yung dating Beryl na carefree and always ready to mingle. At alam niyo naman dalawa kung bakit, diba? Tugon niya sa sinabi ni Misha. Sabay na napabuntong hininga ang dalawang kaibigan. Yeah, naiintindihan naman namin kung bakit. Kaya huwag kang mag-alala. Kami nang bahala dito habang wala ka, okay? Lumapit sa kanya si Clea at tinapik siya sa balikat. Ngumiti naman siya sa mga ito. Mabuti na lang talaga nandito kayong dalawa. That's what friends are for. Payakap rin nga. Lumapit din sa dalawa si Misha at nakiyakap. Inggitera ka talaga, saad ni Clea dito. Che, umirap lamang si Misha. Natatawa na lamang si Beryl sa mga kaibigan.
May pagkamaldita man at lukaret ang dalawa, pero siguradong maaasahan naman ito sa oras ng pangangailangan. Bago umalis ay sumilit na muna siya sa kwarto. Pagkatapos magbilin sa mga kaibigan, ay nagpunta na siya sa airport. Sa isang resort kasi sa Katiklan ang venue ng business conference na dadaluhan niya. Si Beryl ang napili ng kumpanyang pinagtatrabahuan niya na ipadala sa nasabing conference. Siya kasi ang marketing manager ng Salamanca Group of Restaurants. Hay, I'm here at last. Pabagsak na humiga si Beryl sa malambot na kama, sa kwarto na nakalaan para sa kanya. Wow, ang social naman ng company niyo talaga, no? Imagine, meron kang sariling kwarto dyan sa resort. Komento ni Misha na nasa kabilang linya. Kausap niya kasi ang mga to sa video call. Ayan ha, pagdating ko dito, tinawagan ko na agad kayo. Gusto lang naming makasiguro na ligtas kang makakarating dyan. Enjoy mo yung free time mo dyan ha. Napangiti naman sa. Thank you Clea, tawagin niyo lang ako kapag may emergency ha. Huwag kang mag-alala sabi mag-focus ka na dyan sa conference. Malaki ang tiwala sa'yo ng company niyo. Kaya ikaw yung pinadala dyan. Kaya huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Focus, okay? Saad ni Misha. Oo na, focus na akong focus. Bye na muna. Kailangan kong magpahinga para fresh ako mamaya. Balita ko, bigatin daw yung mga magiging speaker sa conference Kaya dapat, mukha kong kagalang-galang. Don't worry, mukha ka pa rin namang fresh Kaya nga pwede kang makabingwit ng fapa dyan Pero alam naman namin na wala yun sa isip mo ngayon. Inunahan na siya ni Clea dahil kabisado na nito ang isasagot niya. Sige na, bye na. Kiss them for me ha. Tinapos niya na ang tawag. Kinagabihan, pagkatapos mag-ayos ng kaunti, ay nagpunta na siya sa event hall ng resort. Doon kasi gaganapin ang conference. 3 araw tatagal ang event na yon at magsisimula yun ng gabing yon. Nakayuko si Beryl habang naglalakad papasok sa venue. Inaayos niya kasi ang suot na damit. Kaya naman, bago pa siya bumagsak sa sahig, ay may matipunong braso na pumulupot sa maliit niyang bewang. I'm sorry, miss. Are you Nabitin sa ere ang sasabihin ng lalaking nakabunggo niya nang makita nito ang mukha niya. Nanlalaki naman ang mga mata nito na animoy nakakita ng multo ang dalaga. Weston? Beryl? Pakiramdam niya ay tumigil ang oras na mga sandaling yon. Makalipas kasi ng 2 taon, heto at nasa harapan niya ang lalaking bigla na lamang naglaho at hindi nagparamdam sa kanya. Bitawan mo ko. Anya ng mahimasmasan. Agad naman siya nitong inalalayan na makatayo ng maayos. Tsaka siya nito binitawan. I'm sorry, hindi kita napansin. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Tanong ni Weston. Natulala si Beryl sa mukha ng kaharap, habang sa isip niya, sorry? After 2 years, yan lang yung sasabihin mo? At itatanong mo pa talaga kung nasaktan ako? Mga salitang gusto niyang sabihin kay Weston, pero iba ang naisatinig niya. Excuse me? Do I know you, mister? I'm sorry but I don't talk to people that I don't know. Tsaka next time, tumingin ka sa dinadaanan mo. Masungit na saad niya tsaka ito tinalikuran. Hey, wait! Akmang hahabulin sana nito ang dalaga. Pero biglang dumating ang host ng conference. Mr. Lim, kailangan na po kayo doon para makapagsimula na po tayo. Magalang na sabi pa nito. Okay. Alanganin ang ngiti na tugon ni Weston. This way, sir. Iginiya ng host ang lalaki papunta sa harapan ng event hall. Thank you. Wala na itong nagawa kundi ang sumunod na lang sa host. Habang sinusundan ng tingin si Beryl. Isa si Weston sa mga guest speaker ng nasabing business conference dahil nag-uumpisa ng gumawa ang lalaki ng pangalan sa business world. Successful kasi ang tinayo nitong advertising company. Ay, kung alam ko lang na isa siya sa guest speaker ng conference na to, hindi na sana ako pumayag na ako yung ipadala ng company sa conference na to. Mahinang sambit niya habang nakatingin ng masama sa lalaking nagsasalita sa harapan. Samantala, si Weston ay nagsishare ng knowledge at experience after ng kanyang presentation tungkol sa kanyang kumpanya sa West Advertising Company. Hindi ito mapakali dahil hinahanap ng mga mata nito si Beryl. Pagkatapos ng unang gabi ng business conference, nagmamadaling umalis ng event hall si Beryl. Beryl, wait! Napapikit siya nang marinig ang boses ni Weston. Imbis na huminto, ay halos takbuhin na niya ang elevator. Pero bago pa siya makapasok doon ay nahagip na nito ang braso niya. Sandali,
Pwede ba tayong mag-usap? Tanong pa nito. Wala tayong dapat pag-usapan. Bitawan mo ako. Please give me a minute. Pagsamo pa nito. Ayoko. Bitaw na. Bitawan mo ako. Mahinahon pero may diing sabi pa nito. Napahinga ito ng malalim bago sa bitawan. Naiintindihan ko. Galit ka sa akin. Laglag ang balikat na anito. Binigyan niya ito ng sarcastic na ngiti. Mabuti naman alam mo. Umirap siya dito at kanya muling pinindot ang elevator. Nakahinga ng maluwag si Beryl nang hindi na sumakay sa elevator ang lalaki. Nang makabalik siya sa kwarto niya, binalita niya sa mga kaibigan ang nangyari. Oh my, anong itsura niya? Oo nga. Saka mukha pa rin ba siyang nonchalant? Tanong ni Misha at Clea. Naiikot naman niya pataas ang mga mata. I-search niyo na lang yung pangalan niya. Siguradong maraming article about him. Kasi isa na siyang sikat na businessman. Sabi ko sa iyo makakahanap ka ng gwapong businessman dyan Panunokso ni Clea. Kung siya lang naman, wag na lang siguro. Wag kang magsalita ng tapos, Beryl. Malay mo naman, kaya kayo nagkita kasi kayo pala talaga yung para sa isa't isa. I don't think so, Misha. Alam mo naman kung ano yung sitwasyon ko, diba? At isa pa, after niya akong i-ghost 2 years ago, no way. Sigurado ka na ba dyan? 2 araw pa lang yung conference. Ibig sabihin, magkikita pa rin kayong dalawa. Hindi mo siya maiiwasan, saad ni Clea. Bahala na. Late na. Magpahinga na kayong dalawa. Salamat ulit sa inyong dalawa ha. Nginitian niya ang mga kaibigan. Don't mention it. Good night. Magpahinga ka na rin. Huwag mo nang isipin si Weston. Nakangising saad pa ni Misha. Che, hindi ko siya iisipin Good night. Tumitig muna siya sa screen saka nangingiti na pinindot ang end button. Kinabukasan, gaya ng inaasahan nilang magkakaibigan, magkikita silang dalawa ni Weston. Pwede ba akong makipag-share dito ng table? Nakangiting tanong nito sa dalaga. May dala itong tray ng pagkain. Hindi pwede. Occupied na tong table. Humanap ka na lang ng ibang mauupuan. Mataray na sagot niya. Sa kanya pinagpatuloy ang pagkain. Pero hindi pinansin nito ang sinabi niya. Naupo pa rin ito sa bakanting upuan. Anong ginagawa mo? Kakain. Wala ka namang kasama, diba? Mas masarap kumain kapag may kasabay. Nakangiting sabi pa nito. Kung ikaw lang din naman yung makakasalo ko, wag na lang. Nakakawalang gana. Hey, hindi ganyan yung Beryl na kilala ko. What happened to you? Nakangiting saad nito bago sumubo ng pagkain. Pwes, hindi na ako yung kilala mo. Kaya pwede ba? Huwag mo akong kausapin. I'm sorry. Sige, hindi na kita kakausapin. Kakain lang ako dito, okay? Pagkasabi nun ay magana itong kumain, habang pangiti-ngiti na sumusulyap sa kanya. Pinilit na lang ni Beryl na ubusin ang pagkain niya. Para sa kanya ay masamang mag-aksaya ng pagkain, kaya tiniis na lamang niya ang presensya ng lalaking kasalo sa mesa. Paalis na sana siya pagkatapos kumain, nang pigilan na naman siya ni Weston. Alam ko na nakukulitan ka sa akin. Pero pwede ba tayong mag-usap? Please, Beryl. Let me explain about what happened 2 years ago. Nangungusap ang mga matang pakiusap nito. 2 years na ang lumipas, Weston. Ngayon ka pa mag-e-explain? Nasaktan mo na ako nung bigla ka na lamang nawala nun. At marami nang nangyari. May kanya-kanya na tayong buhay ngayon. Inalis niya ang kamay nito na nakahawak sa braso niya. Sa kanya ito iniwan na naman doon. Akala ni Beryl ay titigilan na siya ng lalaki. Pero sinundan siya nito hanggang sa labas ng restaurant sa resort. Beryl! Ha? Nanlaki ang mga mata niya nang maramdaman ang yakap nito mula sa likod niya. I love you, Beryl. Hindi ko ginusto na basta ka nalang iwan 2 years ago. Kung hahayaan mo akong magpaliwanag, sasabihin ko sa'yo kung bakit kinailangan kong gawin yon. Dama niya ang bigat at sensiridad sa mga sinasabi nito. Pero hindi siya sigurado sa sarili kung kaya niya bang pakinggan at patawarin pa ito. Okay. I will let you explain. Bitawan mo na ako. Walang emosyong sabi niya. Binitawan naman siya nito. Can we go somewhere else? Para makapag-usap tayo ng maayos. Suggestion pa nito. Fine. Pagsang-ayon niya. Nagpunta ang dalawa sa isang coffee shop. Pagkatapos ma-serve ang order nila, ay inumpisahan na ni Weston ang sasabihin. Bago ako magsimula, kumusta ka na? Nakangiting saad pa nito sa kanya. Just go straight to the point, Weston. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Poker face na tugon niya pa.
Sabi ko nga ang sungit mo naman. Napakamot sa ulong saad nito. Don't expect me na i-welcome ka with open arms after what you did 2 years ago. Hindi napigilan ni Beryl ang pagtaas ng boses. Okay, I'm sorry. Kalma na. Sabihin mo na yung mga gusto mong sabihin, Weston. Kung ayaw mo, lalayasan na kita dito. Sige na. Actually, hindi ko alam kung paano ko magsisimula Pero hindi ko sinasadya na hindi magparamdam sa'yo. Napahinto sa pagsasalita si Weston nang makita nito na mag-make face siya. Kahit kasi hindi siya sumasagot ay nagre-react naman yung mukha niya. Ituloy mo, utos pa ni Beryl. Before graduation, something happened. Kinailangan ng buong pamilya namin na umalis. Hindi namin pinaalam kahit kanino. Dahil delikado yung buhay namin ng mga panahon na yon. Bakit? Nalugi ang negosyo ni Daddy. Kinahabosan ng mga pinagkakautangan niya. Kaya kinailangan naming magtago. I can't contact you. Kasi malalagay din sa panganib yung buhay mo. Kahit yung mga kaibigan ko, hindi ko na rin nagawang makausap. Gustong-gusto kitang puntahan o tawagan man lang, pero wala akong nagawa. Nung pwede na akong magpakita sa'yo, gusto naman akong ipakasal sa iba ng mga magulang ko. Kaya nagpakalayo-layo ako. I tried to find you. Pero hindi alam ng mga magulang mo kung nasan ka. What happened to you? Tanong nito pagkatapos ng mahabang pagkukwento. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Nakatulala lang si Beryl kay Weston. Hindi siya makapaniwala sa mga pinagdaanan ng lalaki. Lumayas ako sa amin. Bakit? Anong nangyari? Curious na tanong ni Weston. It's none of your business. Pagtataray niya dito. Pero ang totoo, ayaw niya lang sabihin sa lalaki ang dahilan kung bakit siya lumayas sa poder ng mga magulang noon. I understand kung ayaw mong sabihin. Pero ngayon na narinig mo na yung explanation ko, mapapatawad mo na ba ako? Nagkatitigan ang dalawa dahil sa tanong na yun ng lalaki. Hindi ko alam na ganyan ang pinagdaanan mo. Pero hindi porket napakinggan na kita, patatawarin na kita agad. Iniwan mo rin ako ng walang paalam, Weston Lim. Hindi mo rin alam kung ano yung mga pinagdaanan ko noong mga panahon na wala ka. Umirap siya dito. I know. At hindi naman ako umaasa na patatawarin mo ako kaagad But I'm willing to wait. Igagalang ko rin yung desisyon mo na huwag sabihin sa akin kung ano man yung mga pinagdaanan mo. Kapag handa ka na, andito lang ako. Handang makinig sa'yo. Nakangiting saad nito. Malayo na ito sa dating nonchalant na kilala niya. Whatever, salamat sa kape. I have to go. At wag mo na akong pipigilan dahil pinakinggan na kita. Banta niya dito tsaka siya tumayo at tuloy-tuloy na umalis. As usual, nang makausap ni Beryl ang mga kaibigan, ay sinabi niya sa mga ito ang nalaman. Oh my, so ganun pala ang pinagdaanan ni Mr. Nonchalant. Nakakaloka. Hindi makapaniwalang react ni Misha. Hindi na siya nonchalant ngayon. Annoying na siya. Nakasimangot na sabi niya. It's a tie. Nagbago ka rin naman Hindi ka na OA. Natatawang komento naman ni Clea. Pero ang galing niya. Kasi na-overcome niya yung mga pagsubok na yun sa buhay niya. Dagdag pa nito. Oo nga. At least, he's okay now. Sang-ayon pa niya. How about you? Okay ka na ba ngayon na nalaman mo kung bakit bigla na siyang nawala? Tanong ni Clea. Yeah, parang gumaan na yung dibdib ko. Nawala na yung bigat na nandito. Sabay hawak niya sa dibdib kung saan naroon ang puso. Ibig sabihin yan, love is sweeter the second time around. Ewan ko sa'yo, Misha. Alam mo naman na hindi kami tulad ng dati, diba? Marami nang nangyari. At iba na yung mga priorities ko ngayon. Ano ka ba? Deserve mo pa rin naman na maging masaya, no? Tsaka hindi mo naman ginusto yung mga nangyari sa'yo, diba? Tama si Clea. Bigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na magmahal. Bata ka pa, no? Segunda pa ni Misha. Masaya naman ako Mukha ba akong hindi masaya? Tanong niya sa dalawang kaibigan na kausap through video call na mga oras na yon. At saka tumabi nga kayo. Hinaharangan niyo yung view ko Ay sorry naman kung ang laki ng harang. Pabirong tugon ni Misha. Napangiti siya nung makita ang nahaharangan ng dalawa kanina. Miss ko na kayo. Malapit na akong umuwi. Last day na bukas ng conference. Anya. Iuuwi mo na ba si Weston? Pang-aasar ni Clea kay Beryl. Tumigil ka nga. Hindi ko nga alam kung single ba yung tao Mamaya may asawa na pala yun Malay mo naman binata pa siya. At kaya siya nag-explain sa'yo dahil gusto niyang humingi ng second chance.
Napaisip siya sa sinabi niyo ni Misha. Pero ayokong sumugal ulit kay Weston. Takot na akong maging malapit ulit sa kanya. Baka masaktan lang ako ulit eh. Pag-amin niya sa mga kaibigan. Oh, it's up to you. Paano? Bye na. Huwag mong kakalimutan yung pasalubong namin ha. Alam mo na yon. Natawa si Beryl sa hirit ni Clea. Anong gusto mo? Ibalot ko ba yung mga gwapong businessman na nandito sa conference? Pwede naman. Kibit balikat na sagot ni Misha. Pero gusto ko yung mga maugat na braso at umiigting ang mga panga. Naiikot niya pataas ang mga mata. Ewan ko sa inyo. Good night na. Salamat ulit ha. Kayo na munang bahala sa kanila. Tinapos na niya ang video call. Bago matulog si Beryl sa gabing yon, ay nagbumuni-muni muna siya sa balcony ng hotel room niya. Pagkatapos ng huling araw ng business conference na dinaluhan ni Beryl, ay handa na sana siyang umuwi. Pero may biglang in-announce ang host ng event na yon. Dahil sa success daw ng event na yon, ang lahat ng umattend ng conference ay pwedeng sulitin ng isang araw ang stay sa resort na yon. Ngunit imbis na matuwa ay na-disappoint doon ng dalaga dahil mas gusto niya nang umuwi kaagad sa Maynila. Hey, where are you going? Tanong ni Weston nang maabutan siya nito na pasakay na ng bus na maghahatid sa mga turista papunta sa pier. Baka uuwi na, hindi ba obvious? I know. What I mean is, baka aalis ka na. Extended yung stay ng lahat ng umattend sa business conference, diba? Nagdududa na tinignan niya ang binata. Ikaw yung may pakanano, no? Of course not. Ang organizer ng business conference ang nag-decide nun, okay? Umiiling na pagkaila nito. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kailangan ko nang umuwi, kaya bitawan mo na ako. Ang hilig mo manghila at manghawak ng braso, no? Sabay ingos niya. Bakit ka ba nagmamadaling umuwi? May naghihintay ba sa'yo sa Maynila? Saglit siyang natigilan sa tanong na yun ni Weston. Oo, may naghihintay sa akin. Kaya diyan ka na. Anya nang makabawi. Hinila niya ang braso na hawak nito. Wala na itong nagawa kundi ang hayaan siya. Hanggang makaalis ang bus na sinasakyan ni Beryl ay hindi umalis doon ang lalaki. Tinanaw ni Weston ang bus hanggang sa tuluyan na itong mawala sa paningin niya. Akala ni Beryl, yun na ang huli nilang pagkikita ng lalaki. Hindi niya akalain na hanggang sa Maynila ay susundan siya ni Weston. Dahil sa pagkakaalam niya, sa Aklan ito nakabase. At isa pa, sinabi nito na extended ang stay sa resort ng mga dumalo sa business conference. Ha? Sino yung nagdo-doorbell ngayon? Kunot noong sambit ni Beryl. Katatapos niya lang mag-shower kaya nakatapis lang siya ng tuwalya at nakabalot pa ng towel yung buhok. Kababalik niya lang sa Maynila kagabi kaya wala siyang pasok sa araw na yon. Sandali! Sigaw niya habang binubuksan ng pinto. Binukas niya lang ng konti yung pinto dahil sa ayos niya. Sino? Napanganga sa taong nakita sa labas ng unit niya. Hi, bago pa matapos ni Weston ang sasabihin, ay mabilis na niyang sinarado ang pinto. Anong ginagawa niya dito? Tanong niya sa sarili habang nakasandal sa pinto. Oh, sinong nagdo-doorbell? Bakit para kang nakakita ng multo? Tanong ni Misha na lumabas galing kwarto. Andun pa ang mga kaibigan ni Beryl dahil kakauwi niya lang kagabi. Oo nga, umalis na ba? Bakit pa sinarado yung pinto? Hindi, nasa labas siya. Sandali, magbibihis muna ako. Kayo na lang yung magpapasok sa kanya. Sagot niya sa tanong ni Clea, tsaka siya nagtatakbo papasok sa kwarto. Studio type lang kasi ang condo unit niya kaya maliit lang yon. Isa lang ang kwarto at nasa labas ang bathroom. Dali-daling nagbihis si Beryl. Nang bumalik siya sa living room ng unit niya, ay naroon ang hindi inaasahang bisita. Bakit ka nagpunta dito? At saka paano mo nalaman na dito ako nakatira? Sunod-sunod na tanong niya habang umuupo sa couch. I have my ways to find you. Nakangiting sagot nito. At ano ngang sadya mo? Nag-usap naman na tayo, diba? Yeah, pero may nakalimutan kasi akong sabihin sa'yo eh. Alanganin ng ngiti na sabi pa nito. At ano naman yun? Sinabi ko sa'yo na willing ako maghintay kung kailan mo ako mapapatawad. At gusto ko ring sabihin sa'yo na I want to continue what we already had before I left 2 years ago. Bago pa siya makapag-react sa sinabi ni Weston, nauna nang mag-react ang mga kaibigan niya na nasa dining table. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig na ba to? Kinikilig na sabi ni Misha. Gaga, one more chance no? Popoy and Basha yan sila. Kontra ni Clea. Naiiling na sumingit siya sa desisyon ng dalawang kaibigan. Pareho kayong mali. The one that goes away kasi, sinamaan niya ng tingin ng mga to. Hindi na kami makikinig at sisingit sa usapan niyo, promise. Tinaas pa ni Clea ang isang kamay.
Oo nga, sige na, mag-usap lang kayo dyan. Sabi naman ni Misha. Kung inalok niyo na lang kaya kami ng kape, no? Ito na nga, magtitimpla na. Ano bang gusto mong timpla ng kape, Weston? Bumaling sa lalaki si Misha. Black, no creamer and sugar. Thank you. Nakangiting tugon nito. Ay, siya na yung matapang, yung handa siyang ipaglaban. Nakangising komento ni Clea. Naiiling na lang si Beryl sa kalokohan ng mga kaibigan. Balik tayo sa sinasabi mo. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na walang tayo 2 years ago, Weston. Kasi bago pa nagkaroon ng tayo, umalis ka na. Seryosong sabi pa nito. Yeah, walang tayo nung umalis ako. Pero may unawaan na tayo. At yun yung gusto kong ituloy at dugtungan ngayon na nakita na tayong muli. Saad pa ni Weston habang matiim na nakatingin sa kanya. Pakiramdam tuloy ni Beryl ay matutunaw siya. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Marami na ang nangyari sa loob ng 2 taon. Hindi na tayo yung dating college student na impulsive mag-decide. Tama ka. Hindi na tayo yung mga college student na hindi pa kayang panindigan ng mga desisyon natin. Kasi dati marami pa tayong kailangan i-consider. Pero ngayon pwede na tayong mag-decide para sa mga sarili naman natin. At buo na ang desisyon ko ngayon. Ang loob ko ngayon na makasama ka habang buhay. Tama na yung 2 taon na nasayang. Madamdaming pahayag pa ni Weston. Hindi naman alam ni Beryl kung ano yung isasagot. Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil daman niya ang pagbilis ng pintig ng puso. Bago pa siya makasagot sa sinabi ng lalaki, ay sabay-sabay silang napalingon sa pintuan ng kwarto. Dahil narinig nila ang iyak ng bata. Si Bennett! Bulalas niya. Tsaka nagmamadaling pumasok sa kwarto. Napasunod naman sa kanya mga kaibigan. Shh, baby! Agad niyang kinargang umiiyak na 1 taong gulang na bata. Nandito na si Mommy. Bakit ka naman umiiyak? Ayan, gising na rin tuloy si Bettina. Tukoy niya sa kakambal ni Bennett. Ako nang kakarga kay Bettina. Nilapitan ito ni Misha at kinarga. Sandali, ipagtitimpla ko sila ng gatas. Baka nagugutom na naman. Ang takaw talaga ng panganay mong yan, Beryl. Sa bagay, lalaki kasi. Daldal ni Clea habang nagtitimpla ng gatas. May anak ka na? Shock na tanong ni Weston na nasa pinto ng kwarto. Nagkatinginan ang magkakaibigan. Nawala sa isip nila na naroon pala ang binata. Oo, may anak na ako. At sila yung sinasabi ko sa'yo na naghihintay sa akin. Tugon ni Beryl kay Weston habang pinapatahan ng anak. Pero umiiyak pa rin si Bennett. Kamukha mo sila. Wika pa nito. Baka masakit ang tiyan niya. Saan mo ba nilagay yung panghilot niya sa tiyan? Tanong ni Bettina habang sinasayaw-sayaw nito si Bettina. Nasa bibibag ko yata nilagay. Teka sandali. Hindi niya malaman kung paano kukunin ang gamot. Akin na muna siya. Saad ni Weston. Marunong ka bang magkarga ng bata? Oo naman, meron akong pamangkin kaya marunong ako. Fine. Lumapit siya sa lalaki at maingat na binigay dito si Bennett. Hey, young man, stop crying. Masuyong sabi pa ni Weston habang karga ang bata. Nagkatinginan ang 3 babae nang biglang tumigil sa pag-iyak ang bata. At yumaka pa ito sa leeg ni Weston. Wow, very good naman pala yan eh. Maingat na hinagod nito ang likod ni Bennett. Tumahan na siya. Ito na yung gatas nila. Inabot ni Clea ang itinimpla nitong gatas para sa 2 bata. Salamat, Clea. Anya sa kaibigan. Bumaling siya sa anak na karga ni Weston para ibigay ang gatas nito. Anak, eto na yung gatas mo. Pero hindi siya nito pinansin, kahit na ang feeding bottle na hawak niya. Wow, himala ah. Inisnab niya yung gatas ngayon. Kaya nga, mukhang gusto kanyang Weston. Komento ni Clea at Misha. Si Beryl naman ay namangha sa ginawa ng anak. Maselan kasi si Bennett at hindi ito lumalapit sa ibang tao, maliban sa mga kaibigan niya. Pero ngayon ay grabe makayakap kay Weston. Hindi pa nito pinansin ang gatas nito. Baka napagkamalan niya lang ako na daddy niya. Saad ni Weston. Muli na namang nagkatinginan ng makahulugan ang 3 babae. Wala silang daddy. Walang prenong sabi ni Clea. Ha? You mean, walang asawa si Beryl? Gulat na tanong ni Weston pero halata na masaya ito sa narinig. Bakit parang tuwang-tuwa ka pa ha? Mataray na tanong niya pa dito. Hindi naman sa ganun. It's just that, ibig sabihin, meron pa akong chance sa'yo. Sino may sabi sa'yo na may chance ka sa akin? Sinabi ko ba? Bakit nabubulol ka? Hindi ako nabubulol no, umalis ka nga. Akin yung anak ko. Akmang kukunin niya si Bennett kay Weston. Pero imbis na lumapit sa kanyang anak, ay yumaka pa ito ng mahigpit sa binata. Dada! Sambit ni Bennett.
Gulat na napasinghap silang magkakaibigan. He called me Dada? Hindi makapaniwalang tanong ni Weston. Of course not. Samba lang na nabanggit niya yun, no? Dada! Ulit ni Bennett sa sinabi nito. Tuwang-tuwa pa na sinapo ng dalawang kamay nito ang magkabilang pisngi ni Weston. You want me to be your dada? I love you already, young man. Tuwang-tuwa na niyakap niya ang bata. Hindi naman maipaliwanag ni Beryl ang nararamdaman sa mga oras na yon habang pinapanood ang dalawa. Paano ba yan? Boto sa akin yung anak mo. Nakangisi na bumaling sa kanya si Weston. Ewan ko sa'yo. Maiwan na muna namin kayo sa mga bata ha. Magluluto kami ng makakain natin, saad ni Misha. Iniwan nito sa kama ang dumidede na si Bettina. Thank you girls. Nginitian niya ang mga kaibigan. Napakaswerte ni Beryl dahil nagkaroon siya ng mga kaibigan na kapatid na rin ang turing sa kanya. Kahit kailan, hindi siya at ang mga anak niya pinabayaan ng mga to. That's amazing. Hanggang ngayon, magkakasama pa rin kayong tatlo. Komento ni Weston pagkalabas ng kwarto ng dalawa. Oo nga hindi kasi nila ako iniwan. Parinig niya dito. Hey, I already explained to you. Apila pa nito. Fine, you're forgiven. Nanlaki yung mga mata ni Weston sa sinabi niya. Really? Pinapatawad mo na ako? Hindi makapaniwalang tanong nito. Oo nga, gusto mo ba nabawiin ko? No, wala nang bawian. Thank you, Beryl. You heard that, young man? Baling ito kay Bennett. Ibig sabihin yan, pwede mo na akong maging dada. Tuwang-tuwa na sabi nito sa bata. Tumawa naman ang bata na animoy nakakaintindi sa sinasabi niya. Hey, wala akong sinasabi na magiging daddy ka ng mga anak ko, okay? I will do my best para mapapayag ka na maging daddy nila ako. Hi, Bettina. Bati nito sa batang babae na dumedede pa rin sa kama. Ang ganda-ganda mo naman. Kasing ganda mo yung mommy mo. Nakangiting sabi ni Weston sa batang babae. Binaling naman ni Beryl ang mukha sa ibang direksyon. Pakiramdam niya kasi ay namumula siya dahil sa sinabi ng lalaki. Mukhang gusto niya rin akong maging dada. Mabilis siyang napalingon dito. Masyado kang asyomero, no? Hindi pa naman nakakapagsalita yung mga anak ko, no? Kaya hindi nila masabi na mukha kang clown. Sobrang gwapo ko namang clown. Conceited much. Sana nonchalant ka na lang tulad ng dati. Ang daldal mo na kasi ngayon Ikaw naman ang sungit mo na ngayon. Hindi mo ba ako na-miss? Nakangising tanong nito sa kanya. Marahas na napabugan ng hangin si Beryl. Ewan ko sa'yo, Weston Lim. Umirap siya dito bago kargahin ang dumidedeng si Bettina. Are you full na, anak? Tanong niya sa anak. Gumawa naman ito ng cute na reaksyon. Ikaw na nga lang yung love ni mommy. Pinagpalit na ako ng kakambal mo Pinugpog niya ito ng halik. Parang musika sa tenga niya ang tawa ng anak. Kaya hindi niya mapigilan na mapangiti habang pinagmamasdan ito. Hindi niya napansin na titig na pala sa kanya si Weston. I admire your strength. Anito. Napalingon siya dito. Ha? I don't know what happened. But I respect your decision. Kung ayaw mong sabihin sa akin. I can see how good mom you are. And your twins are so lucky to have you as their mom. Nakangiting sabi ni Weston sa kanya. Of course, strong woman to, no? Pero ako yung swerte kasi dumating sila sa buhay ko. Hinalikan niya ang mga anak sa pisngi ng mga to. Ako, walang kiss? Pilyong tanong pa ni Weston. Weston! Pinandilatan niya ito ng mga mata. Hindi agad nakaalis si Weston ng araw na yon sa kondo ng mag-iina dahil humahabol dito si Bennett. Nang makatulog ang bata ay tsaka lang ito nakaalis. Paano kapag hinanap ng anak mo si Weston? Tanong ni Clea. Nung sila na lang ang naiwan. Di asawahin niya na. Saad naman ni Misha na kinasamid ni Beryl. Huy, akala mo naman ganun lang kadali yun, no? Ngayon lang ulit kami nagkita. Alam ko na kung anong nangyari sa kanya 2 years ago. Pero hindi niya pa alam kung ano yung mga pinagdaanan ko nun. Kaya nabuo yung kambal. Then tell him, kung mahal ka niya talaga, maiintindihan at patatanggap niya yung nakaraan mo. Clea is right. Tanggap nga niya yung mga anak mo Segunda pa ni Misha. Napabuntong hininga na lang si Beryl. Hindi niya pa alam kung ano yung gagawin. Ngayong bumalik na sa buhay niya si Weston. Nang mga sumunod na araw ay naging madalas ang pagdalaw ni Weston sa kondo ni na Beryl. Weston, may bala ka bang punuin ng laruan tong kondo namin? Nakapamewang na tanong niya dito. Tuwing dadalaw kasi ang lalaki hindi pwede na wala itong dala na kahit ano para sa kambal. Uy, nagsiselos yung mami niyo. Don't worry. May dala din ako para sa'yo. Mula sa bulsa ay may dinukot itong maliit na kahon.
Hey, ano yan? Wala naman akong sinasabi na bigyan mo ko ng kahit ano ah. Yeah, but I want to give you everything. At gusto kong magsimula dito. Nang buksan ni Weston ang kahon ay napasinghap siya. Oh my, ganyan yung kwintas na nakita ko nun sa jewelry shop sa mall? Manghana bulalas niya na makita ang kwintas na may pendant na buwan. Napapalamutian ito ng mga maliliit na brilyante. Yes, pero pinasadya ko yung kwintas na to. Nabili na kasi yung nakita natin sa mall eh. Saad pa nito na napakamot sa ulo. Of course, 2 years ago diba? Na mula nung nakita natin yun. Pero siguradong mahal yan. Kaya bakit mo ko binibigyan ng ganyan? Because I want to. Sing-sing na nga sana yung ibibigay ko sa'yo eh. Naalala ko lang na hindi mo pa pala ako sinasagot. Kaya eto na muna. Weston, teary eyes na sambit niya. Mukhang naramdaman ni Bettina ang emosyon niya. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya. Oh, I love you, Bettina. Animoy nakaramdam din naman si Bennett. Lumakad ito papalapit at niyakap din siya. Lalo tuloy siyang naiyak. Hey, baka akalain ng mga anak mo inaaway kita. Weston, hindi ko alam kung karapat-dapat pa ako sa'yo pagkatapos ng mga pinagdaanan ko. Saad niya. Nakangiting pinahid nito ang mga luha niya gamit ang palad nito. Para sa akin, walang ibang karapat-dapat mahalin kundi ikaw lang, Beryl. Sa loob ng 2 taon na yon, na hindi tayo magkasama, hindi ka nawala sa isip ko. Hindi mo alam kung ano yung mga nangyari sa akin noong mga panahon na yon. Then tell me. Huminga siya ng malalim. Naisip ni Beryl na siguro nga ay kailangan niyang sabihin kay Weston ang nakaraan niya para tuluyan na rin siyang makalaya mula doon. Sakto naman na bumitaw na sa kanya ang kambal. Nagsimula na ulit maglaro ang mga ito. Tuwang-tuwa ang 2 mga bata sa mga laruan na pasalubong ni Weston para sa kanila. Okay. 2 years ago, ilang buwan pagka-graduate ng college, ay natanggap ako sa isang telecommunication company. Saglit siyang huminto para huminga ulit ng malalim. Ipinadala ko ng kumpanya para sa isang seminar. Sa hotel ng venue ng event na yon, nagkaroon ng kaunting salo-salo. Ayoko sanang uminom pero napilit ako ng mga kasama ko. Hanggang magising na lang ako na nasa isang kwarto na ako. Nilagyan pala ng droga ng business partner ng boss ko yung alak na pinainom sa akin. Muli siyang napahinto nang makita niya ang pagkuyom ng kamao ni Weston. Don't mind me. Go on. Anito. Nakatakbo ako bago tuluyang umepekto yung drugs. Ang natatandaan ko, may lalaki akong nakabungguan sa hotel. Hinila ko sa tinalikan. Nakagat niya ang labi at napayuko sa hiya dahil sa nagawa niya. May nangyari sa amin ng lalaki na yun. Hindi ko matandaan yung mukha niya. Pagising ko, agad akong umalis ng hotel bago pa siya magising. Hindi ko na tinignan yung mukha niya, kaya hindi ko alam kung sino yung ama ng kambal. Nang mag-angat siya ng tingin ay nakita niya na nakakunot ang noo ni Weston. Can you tell me what hotel is that? Tanong pa nito. Kahit naguguluhan ay sinagot niya ang tanong ng binata. Santana Hotel sa Aklan. Anong date yun nangyari? July 12, 2024. Gulat na napasinghap si Weston. Animoy hindi ito makapaniwala. Bakit ganyan yung reaksyon mo? Nagtatakang tanong niya. Mom tried to set me up. Gusto niya na pakasalan ko yung anak ng business partner ni Dad. Para maabswelto yung mga utang ni Dad. Pero hindi ako pumayag. Nilasing nila ako para may mangyari sa amin ng babae na yun. Pero kahit lasing na lasing ako, ay pinilit ko pa rin siyang takasan. Papunta na ako sa kwarto na ipinareserve ko nang may babaeng bumunggu sa akin. Bago ko pa siya masita, bigla na lamang niya akong hinalikan. Hindi ko naman maintindihan yung sarili ko kung bakit. Tumugon ako sa halik ng babaeng yun. Blurry na yung paningin ko kaya hindi ko makita yung mukha niya. May nangyari sa aming dalawa. Nang magising ako, wala na siya. Mahabang kwento pa nito. Nanlaki ang mga mata na natutok ni Beryl ang bibig. Huwag mong sabihin na it happened in Santana Hotel on July 12, 2024. Sambit ni Weston. Hindi makapaniwalang natulala sila sa isa't isa. Ikaw ang lalaking yun? Siya ang unang nakabawi. Nangingilid ang luhang tinignan ni Weston ang kambal na abala sa paglalaro. Isa lang yung naisip kong paraan para makumpirma natin ang lahat. Anito. Ano yun? Kung papayag ka,
Let's do a paternity test. Sige, payag ako. Napangiti si Weston sa naging sagot niya. Ano man yung maging result ng test, gusto kong malaman mo na anak yung turing ko sa kanilang dalawa. Salamat, Weston. Nginitian niya ito. Bago pa umalis si Weston sa araw na yon, pinakuhanan na nito ng check swab sample ang kambal sa mga pinapunta nitong hospital staff. I'll get going now. Pagbalik ko, dala ko na yung result ng paternity test. Paalam pa nito. Sandali, may nakalimutan ka yata. Awat ni Beryl sa pag-alis nito. Palabas na kasi ang lalaki sa pinto. Ha? Ano ba nakalimutan ko? Unot noong tanong ng binata. Alam ko na. Bumalik ulit si Weston at lumapit sa kanya. Akmang hahalikan siya nito pero mabilis siyang umiwas. Huy, anong gagawin mo? Sabi mo may nakalimutan ako, diba? Naalala kong hinalikan ko pala ang kambal. Pero ikaw hindi. Pilyong saad pa nito. Hindi kasi halik yung tinutukoy ko. Yung kwintas. Hindi mo ba sa akin ibibigay? Natampal nito ang noo. Oo nga pala, no. I'm so sorry na wala sa isip ko. Dinukot ni Weston sa bulsa ang maliit na kahon at isinuot nito sa kanya ang kwintas. There, bagay sa'yo. Pasensya na kung 2 years bago ko yan naibigay sa'yo, ah. Okay lang. At least binigay mo. Salamat. Hindi niya natapos ang sasabihin at nanlaki na lamang yung mga mata niya nang mabilis ang halikan sa labi ni Weston. Don't worry. Hindi nakatingin ang kambal. Nakangiting saad ni Weston sa kanya. Alis na ako. Bye. Bye. Mag-ingat ka. Pagkaalis nito ay nasikaso niya na ang mga anak. Habang naghihintay ng result ng paternity test, patuloy ang panunuyo ni Weston kay Beryl. Ibang klase talagang maglaro ang tadhana, no? Who would have thought na si Weston talaga yung tunay na ama ng kambal? Manghang komento ni Clea. Hindi pa naman sigurado kasi wala pa namang result yung test eh. Anya sa kaibigan. Sa totoo lang, hindi na kailangan ng test kasi habang pinagmamasdan ko yung mag-aama, nakikita ko yung mga similarities nila. At saka unang kita pa lang ni Weston sa kambal, malapit na agad yung loob niya. 'Di ba? Misha is right. Si Bennett mukhang nonchalant paglaki. Si Bettina mukhang nagmana naman sa'yo. 1-year-old pa lang napakadaldal na kahit hindi pa clear yung mga words niya. Sang-ayon pa ni Clea. Napatingin naman siya sa mga anak na kasama ni Weston sa sala. Katabi nito si Bennett habang kalong naman ito sa isang hita si Bettina. Nakakatuwa silang panoorin eh. Mukhang wala nang balak magtrabaho ni Weston. Mas gusto na lang niyang mag-alaga sa kambal. Ni hindi nga ako inaayang mag-date eh. Nakangusong sabi ni Beryl. Hindi sa pinagseselosan niya ang mga anak dahil masaya siya na makita na masaya ang mga to. Ay sus, nagsiselos naman tong nanay. By the way, anong plano niyong dalawa kapag napatunayan ng si Weston talaga yung ama ng kambal? Tanong pa ni Misha. Hindi ko pa alam. Nakaka-overwhelm yung mga nangyayari. Kaya hindi ko pa masabi kung ano nga ba. Napasalyap silang muli sa sala bago binalik ang tingin sa nilulutong ulam. Kakauwi niya lang galing sa trabaho. At dahil napaaga siya ng uwi at may mga bisita siya ay naisipan niyang magluto ng dinner. Uwian din kasi ang yaya ng mga anak niya kaya siya na yung naghahanda talaga ng dinner nila. Basta, kapag kasala na yung usapan, sabihan mo agad kami ha, para makapag-diet na kami. Oo nga, dapat maganda din kami sa kasal mo no? Pero syempre, ikaw dapat yung pinakamaganda, segunda pa ni Clea. Ewan ko sa inyo, ang advance niyong mag-isip. Nasa kasala na agad yung utak niyo. Of course, you deserve that, Beryl. Thank you sa inyong dalawa. At dahil dyan, kayong dalawang bridesmaid ko. Mag-assume na tayo kahit wala pang proposal. Nagtawanan silang tatlo. Hey, malapit na ba yung maluto, Mommy? Gutom na daw yung dalawang bulilit na makulit eh. Lumapit sa kanila si Weston. Buhat sa magkabilang braso ang kambal. Mommy, hungry! Cute na sambit ni Bettina. Mommy, food! Sa lubong ang kilay naman na sabi ni Bennett. Eto na po, paghahanda na po si Mommy, maupo na po kayo doon. Tulungan ka na nga namin, gutom na yung pamilya mo oh. Biro pa ni Clea. Ang daldal nyo kasi, paninisi niya pa sa dalawa. Pagkatapos maghanda ay sabay-sabay na silang kumain. Iba ang pagkain ng kambal at dahil dalawa na sila, tig-isa si Beryl at Weston sa pagpapakain. Oh, para na talaga kayong pamilya. True, ang cute nilang tignan. Kumain na nga kayong dalawa. Naiiling na sabi niya pa sa dalawang kaibigan. Natawa lang naman ang mga ito sa kanya. Nang sumunod na araw ay lumabas na ang result ng paternity test. I already have the result.
Bungad kaagad ni Weston nang mapagbuksan ito ng pinto ni Beryl. Hindi niya tuloy napigilan ang matawa sa lalaki. Baka gusto mong pumasok na muna, diba? Tuloy ka. Salamat. Pagkaupo nila sa sala, ay agad na lumapit kay Weston ang kambal na naglalaro sa sala. Dada! Makasabay na sigaw ng dalawa, habang nag-uunahan na tumakbo pasalubong kay Weston. Hey, careful! Agad naman niyang kinarga at pinugpog ng halik ang dalawang bata. Namiss niyo ba yung dada? Tumango naman ang dalawa na animoy nakakaintindi. Maupo ka na muna, sabihin mo na sa akin yung result para naman matapos na yung kaba ko. Singit niya sa lambingan ng mga to. Okay, let's sit down. Saad ni Weston. Pagkaupo nito, inabot nito sa kanyang isang brown envelope. Nandyan ang result. Halos manginig ang kamay ni Beryl habang binubuksan ang nasabing envelope. At napasinghap siya nang mabasa niya ang nakasulat sa papel. Oh my God! Ikaw nga yung ama ng mga anak ko. Ikaw yung lalaki na yun sa hotel 2 years ago. Naiiyak na saad niya. Napangiti namang tumango si Weston. Ako nga. I'm sorry, Beryl. Kung alam ko lang na ikaw yung babaeng yun, hindi ka na sana naghirap mag-isa. Nadamayan sana kita habang pinagbubuntis mo yung kambal. Pero di bale. Babawi ako sa inyo ngayon. Pangako. Hinalikan siya nito sa noo. Weston! Umiiyak na yumakap siya sa likod nito dahil karga nito ang kambal. Mommy's crying. Kiss and hug niyo si Mommy. Saad ni Weston sa kambal. Iniharap nito kay Beryl ang mga bata. Animoy naintindihan naman nito ang emosyon niya. Stop crying. May surprise pa ako para sa'yo. Meron pa? Hindi pa nga ako nakaka-move on sa big revelation na to eh. Umiiyak na reklamo niya. You're so cute. Open the door. May mga taong gusto kong makita. Nagtataka man ay sinunod niya ang utos nito at napasinghap siya nang makita ang mga taong hindi niya inaasahan na makikita. Mom? Dad? Napahagulgol na yumakap si Beryl sa mga magulang. I'm sorry kung nagalit kami sa'yo. Hindi ka namin dapat tinakwil, anak. Umiiyak na saad ni Mrs. Francisco. Pwede ba naming makita ang mga apo namin? Nakangiting tanong naman ni Mr. Francisco. Napanguso si Beryl sa narinig. Yung totoo, Dad. Ang kambal yata yung pinunta niyo dito eh, hindi ako. Siyempre kayong tatlo. Walang araw na hindi kita na-miss, anak. Hinalikan siya nito sa noo. Na-miss ko din po kayo. At saka wag po kayong mag-alala. Hindi po ako galit sa inyo. Plano ko naman po talagang umuwi at ipakilala sa inyo ang kambal eh. Nabisi lang po ako sa trabaho. Pasok po kayo. Ayan ni Beryl sa mga magulang. Nang mabuntis si Beryl noon, na hindi alam kung sino ang lalaking nakabuntis sa kanya, ay nagalit ang mga magulang niya at tinakwil siya. Pero pinagsisihan na yon ng mga to. At tuwang-tuwa ang mga magulang niya nang makita ang kambal. Kamukhang-kamukha mo sila, anak. Hi, little girl. I'm your grandma. Saad ni Mrs. Francisco sa apo. Grandma! Cute na sabi ni Bettina. Maraming salamat, Weston. We owe this reunion to you. At inaasahan namin na aalagaan mo yung mag-ina mo. Kaya binibigay na namin ang basbas namin sa'yo. Saad ni Mr. Francisco. Ano pong ibig niyong sabihin, Dad? Kunot noong tanong ni Beryl sa ama. Weston talked to us. At hiningi niya rin yung blessing namin. Sinabi niya rin na siya yung ama ng kambal. Ang sabi naman ng dad mo, papayag kami na magpakasal kayo. Basta dalhin niya kami sa'yo. Bumalik ka na sa Aklan, anak. Doon na kayo bumuo ng pamilya ni Weston. Mahabang salaysay ng mommy niya. Okay po. Nagulat naman siya dahil nang bumaling siya kay Weston, ay nakaluhod na ito at may hawak na singsing. Will you marry me? Tanong pa nito. Weston! Naiiyak naman na sambit niya. Hindi sa minamadali kita, pero kasi ang daming nasayang na oras natin eh. Kaya gusto ko nang bumawi sa inyo ng mga anak natin. Nakangiting dagdag pa nito. Ako rin. Gusto na kitang makasama. Kaya it's a yes. Tuwang-tuwa na tumayo si Weston at niyakap siya. Bago nito isinuot sa daliri niya ang singsing at hinalikan siya sa noo pagkatapos. I love you so much, Beryl Francisco. I love you too, Weston Lim. Nagpupunas ng luha na tugon niya. Nang araw na yon ay kumain silang pamilya sa labas para mag-celebrate. Walang pagsidlan ang tuwa ni Beryl. Muling nabuo hindi lang ang pamilya niya, kundi ang maging kanyang pagkatao. Makalipas ang ilang buwan na preparasyon ay kinasal na ang dalawa sa isang beach sa Kalibo, Aklan.
Ring bearer at flower girl ang cute na kambal. Beryl walked down the aisle with her beautiful wedding dress. At ang wedding singer niya ay ang dalawang kaibigan na masayang-masaya para sa kanya. Pagkatapos ng reception ay kinuha na muna ng mga magulang nila ang kambal para makapag-solo muna sa honeymoon suite nila ang mag-asawa. I can't believe you're in my arms now. Akala ko noon hindi na kita mahahanap nang malaman kong umalis ka dito sa Aklan. But who would have thought na makikita kita sa business conference? At sinong mag-aakala na nagkita na pala tayo ulit doon sa hotel? At nakabuo pa tayo ng kambal. Daman niya ang saya ni Weston sa mga sinasabi nito. Nakayakap ito sa kanya mula sa likod habang nakababad sila sa jacuzzi na may mga petals ng bulaklak. Mabuti na lang talaga, ikaw yung ama ng kambal. Sabi ko naman sa'yo kahit hindi ako yung ama nila, aakuin ko pa rin sila. Bonus na lang talaga na ako talaga yung daddy nila. Kaya pala kung makayakap si Bennett sa'yo, wagas. Salamat Weston ha, kasi bumalik ka sa buhay namin ng mga anak mo. Humarap siya sa asawa at hinalikan nito. Hindi na ako mawawala. I love you so much, Beryl. I love you too, Weston Lim. I'm happy to start over again with you. My Mr. Nonchalant no more. Nang gabing yun ay sinulit nila ang mga panahon na nawala sa kanila. Sa Aklan sila nanirahan pagkatapos ng kasal at bumuo ng masayang pamilya. Weston Lim, humanda ka talaga sa akin pagkatapos kong manganak. Last na talaga to! Bigay todong ere ni Beryl. Makalipas kasi ng 3 taon, ay muli siyang nagsilang ng kambal. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Weston at Beryl. Naway kayo po ay kinilig sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagkikinig at pagsuporta. Kaya naman hi to Diana Agbayani from Magtanggol, Bungabon, Nueva Ecija, Daisy Molina from Taiwan, Leo Minjay from Dumaguete, Negros Occidental, Sara Flores from Panabo City, Davao, Krisha May Mabuhay from Western Samar, Maricel Morales from Antipolo City, Cheryl Bugarin from Bagambang, Pangasinan, Alona Fernandez, OFW from Kuwait, also to Dalia, OFW from UK, and Shams LC from Paris, France. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa susunod, abangan pa rin ang mga nakakakilig na kwentong pag-ibig. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang Dear Jen.